po sa ating lahat. Hindi ko nakapakot kayo, malamig yung panahon. So, samahan niyo muna po ako sa isang maikling panalangin. O dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga nito. Salamat, Panginoon, sa kalakasan at biyaya na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kalakasan at sa puso, Panginoon, na nagnanais, O Diyos, na magbigay ng paglilingkod at pagsapasaya. Panginoon, sa oras kong ito, dumalapit kami, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ang aming pinili. Na siyang pumagitna sa bawat isa sa amin, magbigay ng pangunawa, magbigay ng bukas ng puso at isipan. At hindi, Panginoon, sa iyong alipin gagamitin sa harapan ng pulpito nito, Lord, ang iyong Espiritu, Panginoon, na siyang magsalita. May bahayag ng katotohanan at higit sa lahat, Panginoon, ay malakila ang pangalan. Dalangin namin ito, Panginoon, sa lahat ng iyong iglesia sa umagang ito, sa pangalan ng Jesus. Amen. So, last time po ay natapos natin yung series 3. Dalawang series yun. Series ni Brother Rodel. At saka yung series ko ay natapos na po last time. So, for this month, meron po akong series na isa. Nung nag-prepare ako ng outline early this week, hindi ko siya mabuo. Matapos, hindi ko siya ma-finalize. So, matadraft ko lang, pero hindi ko siya ma-finalize. So, then, one time, buklat ako, nabasa ako. Parang, siguro ito yun. So, sino po dito yung nakakaalam ng mga parables ni Jesus Christ? Ilan po ba yung parables ni Jesus Christ? Q&A tayo. Ilan ba ang parables ni Jesus Christ na nakasulat sa Biblia? Can you name one? Parable of the lost son, talents, lost coin, sower. Yun yung mga prodigal son, good Samaritan. Diba? Yun yung mga popular. No? Yun yung mga popular. Pag napunta ka sa isa sa mga DBBS, and Daily Vacation Bible School ng mga bata, most likely is ilan sa mga bagay na iyon ay naituturo o naitukwento because it has life lessons. Alam niyo ba yung pinakamaiksi na parable ni Jesus Christ? Actually, doon ako na-curious when I was preparing the sermon. Doon ako na-curious nung gagawa ko ng outline. Doon ko napagtanto na there are actually 45. Dami pala. No, ang dami pala niya. Sabi ko, kung isi-series ko to 45 sermons, sabi ko, hanggang katapusan na ito ng taon. So, there is 45 parables na kung saan nagbigay ng lesson ng Panginoon, not directly, but rather He gave parables para mas maintindihan ng mga taga-Panginoon. So, one of the things that I will be discussing today is yung isa sa kanyang mga parables for the next 3 weeks, is yung one of the shortest. Today, I will be discussing one of the shortest parable of Christ. So, para mabigyan ko kayo ng context, ito yung sequence of events. It's all written in Matthew chapter 21. So, Matthew chapter 21. So, during that time, para makuha niyo yung idea, during that time, dumating na si Jesus Christ sa Jerusalem. Paparating na siya para mapako sa krus. And during that time, maalala ninyo nung sinabi ng ating Panginoong Jesus na punta kayo dun sa isang bukid doon, kunin ninyo yung asno at sasakyan ko. And then, pumunta yung kanyang mga alagad, kinuha yung asno, and then, yun ang reason kung bakit tayo meron tinatawag na palaspas. Dahil nung pumasok siya sa loob ng Jerusalem, which is yan tinatawag natin from chapter 21, verse 1 to 11, yan yung triumphal entry niya sa Jerusalem, ay naglatag sila ng mga palaspas.
Now, pagpasok niya doon, is that meron nangyaring cleansing of the temple. Paano nangyari yung cleansing of the temple ngayon? Yun ay yung panahon na kung saan itinaob niya yung mga nagbibenta, yung naging komersyo doon sa loob mismo ng templo. Nagalit siya dahil instead na maging holy yung lugar, ang ginawa nila is that they make it as a commerce. So merong trader nangyari, nagbibenta. Then, on verse 18 to 22, yung tinatawag natin the curse of cursing of the fig tree. Naalala nyo ito, I gave a specific focus on a sermon noon, na kung saan isinumpa ni Jesus Christ yung fig tree dahil wala siyang nakitang bunga. Walang pakinaba. Malago yung dahon, pero walang bunga. Kaya isinumpa yun ng ating Panginoon. Then on part number 4, dito tayo magpo-focus sa kwentong ito. 23 to 27. So verse 23 to 27, nasa loob si Kristo ng templo at this time. And He is preaching, not preaching, but teaching. Nagtuturo siya. Nagtuturo siya dun sa loob ng templo. And during that time, nilapitan siya nung mga religious leaders. And they questioned the authority of Christ. So ito yung kwento niya. Sabi niya, pumasok si Jesus sa templo habang siya'y nagtuturo doon. Lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan at siya'y tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa ito? So they're not questioning the lesson. Hindi nila kini-question yung itinuturo ni Jesus Christ. Ang kini-question nila sa kanya is in whose authority? No? In whose authority? Parang ganito lang po yan yun eh. Kapag hindi ka Pharisee, hindi ka pwedeng magturo. Pag hindi ka Sadduceo, hindi ka pwedeng magturo. It means, you have to have a background. Kailangan meron ka, sabihin na natin, academic background. Nang sa ganon, maging qualified ka to teach. Maging qualified ka to preach. Maging qualified ka to tell or to translate, o hindi man translate, is to actually, ano ba yung tawag natin dito? To tell about what the scriptures say. So kailangan meron ang academic background. Kung kaya kung titignan natin si Apostol Pablo, malalim yung kanyang mga sulat because he's a Pharisee. Malalim yung pinag-aralan ni Pablo. So during this time, tinanong si Jesus Christ, on whose authority? Kaninong otoridad? Yung meron ka that you are supposed to be preaching. Tandaan natin, no, ano sabi sa kanya? Nung nakita siya muna mag-preach, ano yung sabi sa kanya? Sabi sa kanya, hindi ba iyan yung anak ni Jose at ni Maria? Anong trabaho ni Jesus Christ? Carpenter, right? Carpenter. So during that time, that's a skilled labor. Tawag natin dyan, blue-collar jobs. During that time, kapag ikaw ay carpintero, you are actually one of the lowest. Mababa ang iyong status sa community. No? Kasi laborer ka. You're a laborer. So, kaya tinatanong siya, itong mga nagtatanong sa kanya, itong mga punong pare at mga pinuno ng bayan, there are two things na tao dyan. Number one is yung punong pare. Ano yun? The high priest. That's a religious group. Pangalawa, yung pinuno ng bayan. Sino itong mga pinuno ng bayan? These are the political leaders. Palagi magkasama yan. So, tinanong siya, in whose authority are you doing this? So, parang tinatanong, sino nagbigay sa'yo ng karapatan na mangaral dito sa loob ng templo? So, kung babasahin niya yan, Christ did not answer at tinanong niya sila ng isang uri ng tanong. Pero gusto ko makita ninyo that is the scenario. That is the basic scenario yung nangyayari doon sa loob ng templo in order for us to understand kung ano yung scene at ano yung ambience ng scene. So, ito yung ginawa niya. So, ito muna. Jesus answered with 3 parables of judgment. Hindi niya sinagot ng direkta on whose authority, but rather sinagot niya ng 3 parabola. And those are written in chapter 21 and in chapter 20. So, yung first parable na ginawa niya, sinabi niya is the 2 sons. The second is the wicked tenants.
And then the last one is the wedding banquet. So sa sermon series for the next 3 weeks is the parable of the three judgments. The parable of the three judgments. The parable of the two sons. The parable of the wicked talents. And the parable of the wedding banquets. Sunod-sunod yan ang makikita ninyo doon sa chapter 21 and chapter 20. So, umpisa natin sa umpisa. The parable of two sons. Napakaiksinong kwento niya. Kaya that's one of the smallest or one of the shortest parables ever mentioned by God. So kung makikita niyo dyan, meron siyang dalawang anak. Sino na nakabasa nito? Ayan, sister na natin. Sino na yung nakakaalam ng kwento nito? Hindi nyo na maalala. Naiintindihan ko naman. Malikapok na kasi yung mga Bibles natin. Okay? Hindi na natin naalala. Okay, so, the parable of two sons. Samahan niyo ako basahin ito. Sabi niya, nung tinanong si Kristo about His authority, ito ang sabi niya, ano ang palagay ninyo dito? So, hindi bigay siya ng sagot. May isang tao, may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatanda sa panganay at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka doon. The father, pagdating ko sa Jewish literature, the father always represents who? The father always represents God. God the Father. Pag tinawag niyang anak, it always represents Israel or anyone who accepted Christ or the Lord. Pag tinawag niyang ubasan, it represents Israel. So, sa atin, sa panahon natin ngayon, pag tinawag natin vineyard, it represents the church, yung church. Because there are two sons, Israel and the church. Now, sabi niya rito, lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka. So the word there is right now. Pumunta ka ngayon, magtrabaho ka dun sa vineyard. Ang sagot, 29-30, sabi niya, ayoko. Siguro pag tayo, ano sabi mo? Ganun siguro yung magiging reaction mo, ano? Kasi ano sabi mo? No? I want you to imagine kung paano siya sumagot. No? I want you to imagine kung paano siya sumagot sa kanyang ama. Nung sumagot siya sa kanyang ama, it's defiant. Hindi lang yung basta siya, ayoko. Hindi ganun. It's a strong tone, it's a strong voice, declining the command. Talagang sinabi niya, ayaw ko. Ayoko. Tugon nito. Ngunit, nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Sabi niya, there's a change of heart. Now, lumapit din ang ama sa ikalawa, sa second son. At ganun din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, opo. Napakagalang, napakarespeto, at sabi niya, opo. But here's the catch. Sabi niya, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. So there are two sons. One, defiant, rebellious, di ba? Ayaw niyang kilalanin yung, ayaw niyang sundin yung utos ng kanyang ama. Yung sabi niya, ayaw ko. But then, for whatever reason, nagkaroon siya ng pagbabago ng pag-iisip, he went. Yung bunso, nung nilapitan ng ama, bilang magalang na anak, ang sabi niya, opo. Pero nanatili sa cellphone na lalaro. Parang ganun. Diba? Diba na? Diba? Parang ganun. Diba? Kahit inutusan, nanatiling ganun. Naglalaro pa rin sa cellphone. So, ang sabi ngayon dito, sa 31, nagtanong ang Panginoon, ang sabi niya, sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Kahit hindi ka mag-isip, alam mo, ang isang sagot mo ay ang nakakatanda. Then, eto yung twist na sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, ang maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyong pasahod sa paghahari ng Diyos. Napakalalim niya. Napakalalim niya at napakatindi yung sinabi niya ng ating Panginoon. Alam po niyo kung bakit?
Sa kultura ng mga Hudyo, kapag ikaw ay maniningil ng quiz, lahi ka ni Satanas. Kapag ikaw ay bayaran babae o prostitute, lahi ka na demonyo. Homewrecker ka. Right? Ganyan kasama. Kumbaga sa lahat ng masama, ikaw na yung pinaka-masama. Yet, nung sinabi dito ni Jesus Christ, nung tinanong niya, sino dito? Sabi niya, ang mas may kaluguran, o sino dito yung sino dito yung sumusunod sa kalooban ng kanyang ama? Sabi niya, kayo ng mga religious leaders, kayo na may alam, mas nauuna pa sa inyo na nagpapasako sa pag-ahari ng Panginoon yung mga kinikilala ninyo na hindi na mga makasama. Sabi na rito tayo. 32. Sapagkat naparito sa inyo si Juan. Ito yung reason kung bakit. Naparito sa inyo si Juan. Sinong Juan ito? John the Baptist. John the Baptist. Naparito. Sinama talaga sa Bible quiz. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa Kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. If you're going to study the history of the church, alam ko ninyo, the majority of new members na napukonvert that time ay yung mga tao. Hindi elites ang napukonvert, kundi yung mga tao na nandoon sa ibaba. Kaya if you're a Bible reader, makikita nyo, there's always a reminder na sinasabi ni Paul patungkol sa mga alipin, patungkol sa mga katulong, pinapaalala niya because those are the people na kung saan ay nakukonvert, nagsusurrender sa Panginoon at nadadagdag every day on a daily basis sa loob ng iglesia. So, sabi niya, naniwala sila kay Juan. Eto sabi niya, nakita ninyo ito. You've seen it. Subalit, hindi pa rin kayo nagsisik tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa Kanya. So, the reason behind sa logic ng ating Panginoon o sa reason ng ating Panginoon na sinabi niya na mas nauuna pa itong mga makasalanan na ito kaysa sa inyo is not because hindi dahil sa hindi ninyo alam, but rather because ayaw ninyong magpasako sa katotohanan. Tandaan natin ito Parable of the two sons. Saan dyan yung bunso? Ito, naka-green. Yung isa, yung ayaw mo kang musmusit. Musmusit pa rin nilagay. So, the audience. Sino yung kausap ng ating Panginoong Jesus? The chief priests, the elders, the Pharisees, at saka yung mga temple leaders. These are religious people. These are intellectual people. So kung makakaharap ka ngayon ng mga tao nito, ito yung mga magagaling na theologians. Ito yung may mga masters of divinity. Ito yung may mga matataas yung pinag-aralan. Mga doctor, bishops, everything na nandun within that circle. Ano yung meron sila? Again, they were respected religious authorities in Israel. Ano yung meron sila? They possess biblical knowledge. Magagaling yung mga yan. That's why Paul is kaya si Paul as a Pharisee, napakagaling niya pagdating sa biblical knowledge. Kaya-kaya niya. Maging si Pedro, nagsabi sa kanya, pagpasensyahan niya sinusulat ni Pablo dahil minsan nakakalito. Sabi niya. Because napakalalim nung kanyang understanding pagdating sa scriptures. Second, they know every single religious tradition na nakasulat sa Torah. Second, they have a moral reputation. May moral reputation na yun. Pag titingin ka, sa kanila, they are holy. Kaya tinatawag silang holy men. No? Mga banal sila pag tinignan mo. And then they have the political influence. Pag tinawag natin political influence, yung mga rules, yung mga guides, ay sila yung nagdidikta. Kaya kung makikita nyo, during the time of Christ, nung lumapit yung high priest dun sa governor, hindi siya makatanggi. Right? Hindi siya makatanggi. Why? Because they have that political power. Hindi niya makatanggi. Kung sinabi niya na kailangan harap sa gobernador, kahit alam niya na inosente si Jesus Christ, sabi niya, wala akong magagawa. So
So kung nag-give in siya, that's political influence. Meron silang political power. Even though nakamaskara sila under a religious pattern. So I have 3 points lamang dito. I've subdivided yung parable na to into 3 things. Number 1, God's call is always personal and immediate. Bakit? Why is it that God's call is always personal and immediate? Alam po ninyo, nung tinawag ng Ama yung kanyang mga anak, hindi niya sinabi na, "Ali kayo." Anong ginawa niya? Nilapitan niya isa-isa, right? Nilapitan niya isa-isa. Pinuntahan niya yung anak niyang panganay na una and he called him. Sabi niya, "Anak, pumunta ka dun sa office." So each one of us, ang bawat isa sa atin, we're not called as a group, but rather we are called individually. Tinawag tayo bawat isa. You are never an accident. Hindi ka kahit kailan naging aksidente. Hindi ka kahit kailan tinawag ng Panginoon dahil lamang nadulas ka o may narinig ka or ano. No. When God called you, it was intentional. Intentional yung pagkatawag sa'yo. Kaya nga sabi ni I forgot, is it Jeremiah or Daniel? Sabi niya, nasa sinapupunan pa lamang ako. Sabi niya, itinawag na siya na, Panginoon. Ano sabi ni Pablo? Bago pa na kayo ang pundasyon, tinawag niya na ako. And that's the reason why, bawat isa sa atin, God called him personally. We are called in different ways. Tinawag tayo sa iba't ibang kaparaanan. Pero iisa ang tumawag sa atin. Okay? So sabi rito, anak, first point natin is that God call is always personal and immediate. Why immediate? Sabi niya dito, anak, pumunta ka ngayon. Hindi niya, ang utos ng Ama was not pumunta ka, hindi niya sinabing pumunta ka mamaya, hindi niya sinabing pumunta ka bukas, hindi niya sinabing pumunta ka next year. Kasi hindi na uubos ang bukas. Diba? Hindi na uubos yung taon, hindi na uubos yung araw. Kaya sabi niya, the command was immediate. Ang sabi niya, pumunta ka ngayon. Today. So, ang sabi niya dito. Number 1, God calls every person individually. Sabi niya sa John chapter 10 verse 3. Pinapasok siya ng gwardiya at pinakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Highlighted din niya loob, sabi niya. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanila pangalan. So there's no specific reason o walang anumang bagay na dahilan na kapag ang Panginoon ang tumawag sa iyo, that you will not hear. Dahil ang Panginoon mismo ay nakakalam niya ang iyong pangalan. That's why if you're going to read Revelation, nakasulat doon, sabi niya, pagdating ng araw, sabi niya, bibigyan kanya ng isang bagong pangalan. At yung pangalan na yun ay ikaw lamang ang nakakaalam. Because God knows you by name. I'll give you an example. Nung tinawag niya si Abraham, tinawag niya ba ng buo? O did he call him Abram? Right? Nung tinawag niya si Moses, tinawag ba niya yung buong pamilya ni Moses o tinawag lang niya si Moses? Si Moses lang. Nung tinawag ni Jesus yung 12 apostol, tumayo ba siya at nag-recruit? No. Hindi siya nag-recruit. Christ personally went. Pinuntahan niya sila mismo. The 12 were chosen by God. Napakaraming mangingisda doon sa Galilee. Right? Napakaraming mangingisda doon sa Galilee. But why were they chosen? Because God knows you from birth. Hindi ka pa nabubuo, kilala ka na niya. Hindi ka pa naipapanganak, kilala ka na. At kapag tinawag ka niya for a purpose,
kahit anong gawin mo, you can never escape the voice and call. Yan. Tinawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanila Panginoon. So, huwag kayong mag-alala. Baka mamaya nag-iisip kayo, paano pagtawagin ako, tapos naliligo ka sa bahay niya. Tapos habang naliligo ka sa bahay niya, Madel. Madel. Takbo si Madel. Pero kung babasahin ninyo sa, naalala ninyo si Daniel. Right? Si Daniel. Hiningi siya ng kanyang mga magulang. Right? Hiningi siya ng kanyang mga magulang. And then, ang sabi ng magulang ng babae, ng kanyang ina, sabi niya, Lord, kapag ako binigyan mo ng anak, iaalay ko sa templo. So, anong nangyari? Yun yung isa sa mga basis natin sa dedication. Kaya nga kapag may nagpapadedicate, you have to be very careful. Kapag pinadedicate niyo yung anak ninyo, at that's the essence of the dedication eh. Once you dedicated your child, ibig sabihin nun, tinatalaga mo ang iyong anak, pinapangako mo ang iyong anak sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya that has to be properly explained kapag nagpapadedicate yun. In-explain yun kapag may nagpapadedicate, especially sa Panginoon. But they have to be very clear na yung dedication na yun, hindi lang intended for ceremonial, kundi bagay yun that you are making a pact. Gumagawa ka ng pact sa Panginoon that that child is being dedicated for the service of God. So, yun yung nangyari dun sa bata. And then, merong high priest. Itong batang ito, I think 7 years old, si Daniel ata to. Si Daniel. Tinawag siya ng Panginoon ng gabi. Daniel. So tumayo si Daniel, pinuntahan niya yung high priest, tinawag niyo po ako. Sabi ng high priest, hindi kita tinawag. Bumalik, matulog ka. Bumalik yung bata. Nahiga ulit. Maya tumawag ulit, Daniel. Tayo siya ulit. Punta siya ulit doon sa high priest. Sabi niya, tinawag ko din niya ako. Hindi kita tinawag. Balik siya ulit. Pangatlong beses, tinawag siya, Daniel. Balik siya ulit. Pagbalik niya doon sa high priest, yung high priest naisip niya agad, it's not me who's calling ang tumatawag sa iyo, kundi ang Diyos. Ito ang gawin mo. Sabi, Panginoon, andito po ako, ano ang gusto niyo sabihin sa akin. Pag narinig mo muli, sabi niya, ito ang sagot. That is the very reason. No? That's one example that God knows you by name. Alam ng Panginoon ang pangalan. And He knows when He will call you. Alam niya kung kailan kanya. Now, the call is to participate in His kingdom's work today and every day. Okay? Hindi siya one time. Majority kasi ng Christians ngayon, one time lang. Emotional. One time. No. Our call to participate in His kingdom is a daily task. Araw-araw na ginagawa natin. What are those? Ano yung mga bagay na yun? Working in the vineyard includes, number 1, is evangelism. Anong evangelism? Sharing the gospel. Number 2, discipleship. Ano yung ibig sabihin ng discipleship? You care. No? Halimbawa, for example natin, si Maten. No? Dini-disciple siya ni Annalisa. Si Annalisa is sharing the gospel at the same time. Pero hindi natatapos doon sa sharing. Ano yung nangyayari doon? Kailangan niyang i-follow up. Kailangan niyang i-pray. Kailangan niyang yayain sa lahat ng bagay. Kumbaga, you are mentoring someone to look to be a disciple. Pag tinawag natin disciple, kapag si Madel ay tumingin sa salamin, ang makikita niya ay si Annalisa. Which means you are mirroring. No? Kaya nga pag tinawag, anong sabi ng ating Panginoon? Bago siya umalis, umakyat ng langit. Hindi naman niya sinabi, go and make members. Hindi niya sinabing gano'n eh. Hindi niya sinabi na go and make members of the church. Hindi. Sabi niya, go and make disciples. Maging disciple. That's why we have that term Christ-likeness. Dahil doon sa discipleship. So,
Serving the church. No? Sabihin natin, you're not gifted with evangelism, you're not gifted with discipleship, but you can serve the church. Sino yung church? Sino yung church? PMC. Sino yung church? Tayo. Right? It's us. You cannot be a Christian without serving. No? Hindi ka pwedeng tawagin isang Kristiyano if you do not know how to serve. Kung hindi ka marunong maglingkod, hindi ka matatawag na isang Kristiyano. That's why we are called to serve the church. Hindi yung organisasyon, but rather the one who's the composition of the church. Diba? O halimbawa, how do you serve the church? Paano mo i-serve the church? By helping, by giving, mentoring, loving, caring, follow-up, napakarami. Hindi na uubos po ang magagawa mo para sa Panginoon if you have the heart to serve Him. Hindi mawawala yan. Yung tao nagsasabi na nauubos yung kanyang ginagawa, wala siyang makitang magawa para sa iglesia, something that doesn't totally understand kung ano yung tunay na paglilingkod. What is the true service? Ano yung totoong service sa Panginoon? Living holy lives. That's our testimony. Yung pamumuhay natin. Yung kung paano tayo natin na isasagawa, na isasabuhay ang lahat ng bagay na itinuro ng ating Panginoon. No? That's working in the vineyard of Christ. Caring for others. No? Alam ko rin yung bumisita ka lang at ipag-pray mo yung isang kapatiran mo na mayroong sakit. That's caring for others. Nabaw, may sakit si Madel. Binisita ni Nanay Loli. Pagbisita ni Nanay Loli, pinag-pray niya si Madel. Even though it's a simple prayer, na-appreciate your name. Kaya kung minsan, kailangan mo magbisita. Those are the things that you can show. Simple things na akala natin it doesn't count. But those things has high value. And then, panghuli, bearing spiritual fruit. Ano ito yung mga spiritual fruit na ba? Ito yung nakasulat saan? Spirit, fruits of the Spirit. Lalabas yung fruits of the Spirit. These are our personal changes. Ito yung mga bagay na nababago. So, ano sabi mo niya sa Ephesians chapter 2, verse 10? Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iupol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Why? Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ano ibig sabihin yan? Sinasabi niya ni Apostol Pablo that upon creation, sa ating pagkalikha, the goal of God is gumawa tayo ng mabuti. Nang sa ganun tayo ay makapagbigay ng karangalan sa pangalan ng Panginoon. Kaya nga po yung ating motto o yung ating vision to its church, nakalagay po, living life that honors God. Because yun yung layunin ng Diyos, magsimula pa sa paumpisa hanggang sa ngayon. Iniyukol niya ang bawat isa sa atin sa paggawa ng Number 2, the redemptive power of a godly remorse. Yan. Alam niyo, palagi niyo itong naririnig sa akin. Pero balikan natin dito sa verse 29 and 30. Sabi niya, sumagot yung lalaki ay yung panganay, sabi niya, ayoko. But then, sabi niya, nagbago yung pasya. Sa wikang Ingles, ang ginamit dyan, there's a change of mind. Okay? So, titignan natin, yung sinabi dyan, sa pagkakasulat dyan, hindi yan yung basta simpleng nagbago lang yung isip. So, halimbawa, si Jay. Halimbawa, si Jay. Inutusan ko. Sabi ko, Jay, maghugas ka ng pinggan. Diba? So, nung sagot niya sa akin, ayoko, may kasama pang dabo. Ayoko.
Ayaw daw niya. No? Then pumasok siya sa loob ng kwarto, tapos lumabas siya, nagugas siya ulit. O ba't nagbago ang isip mo? Makabawasan mo yung allowance. Sabi niya. Nagugas siya ng pinggan. Yun yung mababaw na pagbabago ng isip. Pero yung bata ko na yan, yung panganay, mas malalim. Yung ibig sabihin nagbago yung kanyang isip. Tandaan natin, sinuway niya yung kanyang ama. Sinuway niya yung utos ng kanyang ama. So, the Greek word used here for nabago ang pasya is metamelesis. Nang ibig sabihin nito, it carries the weight of a feeling of deep regret, a painful sorrow after the fact that forces a shift in direction. So, hindi siya mababaw na nagbago lang yung isip ko. Hindi siya mababaw na parang, sige na. Hindi ganon yun. Hindi ganon. There is a part doon sa batang yon, doon sa panganay na yon, na nagkaroon siya ng matinding regret sa ginawa niyang pagsuway. At yung regret na yon, sabi niya, it brings sorrow. Ano ibig sabihin ng sorrow? Nagkaroon siya ng matinding kalungkutan. Sino ditong nakaranas na ng walang pera? Matinding sorrow yan. Okay? Matinding sorrow yan. Ito yung tanong ko. Kapag tinawag natin that there's a deep regret and a painful sorrow, isipin niyo yung sarili niyo na wala kayong pera. Hindi ka makatulog sa gabi. Hindi ka makakain. Hindi ka, lahat ng pagkakataon, habang may ginagawa ka, yun yung nasa isip mo. That's how metamelesis is. Ganun yung nangyari sa bata. Yung buong pagkatao niya ay kinain ng regret. At yun yung reason kung bakit siya nanumbalik. Na bagaman hindi siya dumiretso sa kanyang ama, ginawa niya yung dapat niya gawin. Ito sabi niya. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago patungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay dumahantong sa kamatayan. Yan yung pinagkaiba. Kapag ang isang Kristiyano o isang tao na tumanggap sa ating Panginoon at kumilala sa Panginoon ay nagsisi, yung totoong pagsisisi, malungkot. Hindi siya emosyon. Hindi siya isang bagay na naramdaman ko lang ngayon. Kundi isang malalim na pagsisisi na nagnanais, hindi lang basta pagnanais na magbago, kundi merong pagbabago na magaganap sa buhay. Kaya pag sinabi natin, ako'y nagsisisi sa aking ginawa, hindi natatapos din yun. Nagkakaroon ng matinding pagbabago sa buhay ng bawat community. Kaya ako, bigyan ko ng example. Alam ko, ibinigay ko na ito example alam ko mo. May magnanakaw. Snatcher. Nanghugot ng iPhone. Nabili ko siya. 17. Hinugot niya ang iPhone 17. Magkano yun? 80,000 o 100,000? 100? 100,000? Sa kanila na. 100,000. So, hinugot niya gano'n, 100,000 yun. Tumakbo siya. Nung tumakbo siya, nahuli siya. Na-order, nahuli. So, nung nahuli, dinala sa presinto. Merong dumating na news anchor. Dumating si GMA7, si ABC5. In-interview siya. Ito tanong. Ano pong masasabi niyo at nagnakaw kayong ganito? Ito yung sagot niya. Humihingi po ako ng dispensa doon sa ninakawan ko. Pasensya na po. Nagsisisi po ako sa nagawa ko. Okay. Good na. Good. So nagsisisi siya. Right? Ano yung tunay na pinagsisisihan niya? Yes. Hindi siya nagsisisi na nagnakaw siya. Nagsisisi siya na nahuli siya. Sabi niya, ba't ba ako lumiko doon? Dapat hindi. Kaya paglabas niya ulit,
Paglabas niya ulit, anong gagawin niya ulit? Magnanakaw siya ulit. Dahil hindi siya nagsisi sa kanyang ginawa, kundi ang pinagsisisihan niya yung bunga ng kanyang ginawa. Ang bunga ng kanyang ginawang kasalanan ay yung pagkakakulong, pagkakahuli. Pero hindi niya pinagsisisihan yung rason kung bakit siya hinuli at nakulong. Pero kung ang pagsisisi ay nagmula sa Panginoon, merong pagbabago. Bakit? Kasi ang pagkilala mo na ay hindi sa'yo, kundi ang kikilalanin mo ay ang Panginoon. You are no longer living for your own, but you're living for the glory of God. Kaya marami sa atin, maraming Kristiyano, pabalik-balik. Lumayas na, babalik ulit. Lumayas na, babalik ulit. Parang, ano ba yung tawag sa pag-ibig na gano'n? Martin. Diba? Ginagawang punching bag, nalayas, tapos babalik ulit. Punching bag ulit, nalayas, babalik ulit. Yung gagawin yung boys, yung nalayas. Joke lang. So, yun ang bunga, no? Kapag tayo po ay nagsisi sa Panginoon, pag tayo ay lumapit sa Panginoon at nagsisi, kailangan we are decided to surrender. Huwag lang yung remorse. Kaya ako minsan, alam ko ninyo, sabi ko nga, kapag nag-preach kami o nag-solving kami, marami kami umiiyak yan. Umiiyak sila when you preach the gospel. Umiiyak sila, pinapakita nila emotional nila. But it doesn't count. It doesn't count. Hindi ko kinu-question yung kanilang emotional kasi nandun yun eh. But rather, what counts is that after nilang matutunan yung katotohanan, after they cried about it, ano yung kasunod? What's next? Ano yung gagawin nila? Because that will define. Yun yung mag-define. Yeah. Genuine repentance results in change behavior. Pag walang i-change yung behavior, pagdudahan niya. Second, true remorse is an execution, not an emotion. Kasi meron namang poker face eh. Kahit ano sabi nakaganon lang siya. May nararamdaman ba yun? Gumaganon-ganon lang eh. Di ba? Hindi, wala. Pero, you can see the change in his life. Naalala niyo yung isang naikwento ko sa inyo. Ang sinusolwin yung asawa, babae. Di ba? Yung lalaki, ayaw niyang makinig. Ayaw niyang pupunta doon. Nakatayo lang siya doon sa malayo. Right? Nandun lang siya, nakaganyan. Mga pinagsasasabi nitong preacher na to. Pastor na to. Nakaganon lang siya. Ayaw na marami. Pero yung babae, nandun. Sinong na-convert? Yung lalaki. Right? Yung lalaki na-convert. Yung lalaki naglingkod. Yung lalaki ang nag-serve. Yung babae na focus yung naka-attention, nakaupo na naka-attention doon, hindi tumanggap, hindi kumilala, naging persecutor pa. You see? So yung lalaki na nakarinig, nakaunawa ng katotohanan, he truly repented. Nagkaroon siya ng remorse, hindi lang basta remorse, kasalanan nga ako, o kasalanan nga. Pero hindi lang basta ganun na emosyon eh. When he accepted, nung nakita niya yung bagay na yun, he executed a change. Nagkaroon siya na. Sabi niya dito sa Gawa, chapter 26, verse 20, nangaral ako una, that's Apostle Paul, nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga hindi. Ano yung pinangaral ni Apostol Pablo? Ipinangaral kong dapat silang magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Then, lumapit sila sa Diyos. At paglapit nila sa Diyos, ano yung dapat nilang gawin? Ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. So there's no true repentance if there's no change. Right? At tandaan natin, repentance, sabi sa bawat iba, repent and be saved. Next. So sabi nito,
Your starting point does not dictate your covenant finish. Bakit sa tingin niyo ito? Bakit? Bakit sa tingin niyo yung starting point niyo will not dictate your covenant finish? Why? Kasi hindi mahalaga kung ano ka noon, kung paano ka nag-umpisa. Dati ka mamamatay tao, dati kang magmumulestya, dati kang sugaron, dati kang magbababae, dati ka, lahat na lang ng kasalanan ay nasa sayo. It doesn't matter. Walang bearing yun. The moment you repented, the moment you surrendered to the Lord, lahat ng bagay na iyon, aalisin. You will not see it. Hindi niya makikita yung bagay na yun. Hindi niya makikita pagharap mo sa kanya. Hindi niya makikita yung bagay na yun. Ang makikita niya is if you have Christ in you. Kung nasa sayo si Kristo. Kaya hindi mahalaga kung paano ka nag-umpisa. Ang mahalaga, pagdating mo sa dulo, kasama mo si Kristo. Pagdating mo dun sa finish line, ang naghihintay sa iyo ang Panginoon. At pagdating mo doon, sasabihin niya sa iyo, my good and faithful servant. Yun ang mahalaga eh. It doesn't matter how long you run. It doesn't matter kung gaano kahaba yung tinakbo mo. It doesn't matter kung gaano karaming beses kang nadapa. It doesn't matter kung ilang beses kang gumulong-gulong na sugatan, nasaktan lahat ng bagay na pagod. What matters is that pagdating mo doon sa finish line, you have Christ with you. Ano sabi po niya dito? Apostol Pablo to. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 7. Nakakulong siya noon. At alam niya mamamatay na siya. Ang sabi niya, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. That's a confession. Mamamatay na siya. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Sabihin, talagang wala na siyang magagawa. One way or another, there is no form of escape para sa kanyang execution. But then, ito yung napakagandang sinabi. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Each and every Christian should have the same goal. Bawat isa sa atin dapat on our deathbed, sa ating huling hininga, with confidence, we can say yung verse 7. Dapat meron tayong confidence sa atin. Nasasabihin natin, pinagbuti ko yung aking paglilingkod. Tinapos ko yung mga bagay na tinawag sa akin na dapat kong gawin. At higit sa lahat, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Then you can die in peace. Napakaganda nun. Something na masasabi mo sa iyo sarili, something that you, on the back process, nasa back thought mo, na yun yung bagay na alam mo that you have made everything. It may not be perfect. Maaaring hindi perfecto lahat. You can still make mistakes. You can still make errors. But if you have Christ, everything will be perfect in the eyes of God. Dahil si Kristo yung pili. Now, ang huli, the tragedy of an unteachable spirit. Unteachable spirit. Napakarami niya. Sabi niya dito sa 31, sino yung sumunod sa kalooban? Sabi niya yung ama, yung nakakatanda po. Sabi niya, tandaan niyo ito, yung mga maniningil ng buwis at yung bayarang babae na una pa sa inyong pasako. Ang reason kung bakit ayaw nila magpasakaw is ito. The hardest people to reach with the gospel are not those who are drowning in flagrant sin, but those who are convinced that they don't need the Savior. Siguro, for hundreds of times, ang tao ko ay hindi kailanman susuko sa Diyos kung hindi niya nakikita na kailangan niya si Kristo. They can have religion. Pwede siyang magkaroon ng religion, but never Christ.
That's why, kapag nag-share ka ng gospel, subukan mo mag-share ng gospel sa isang tao na merong religious affiliation. Subukan mo lang. Mag-share ka sa isang may religious affiliation. Hindi mo kung ipasok yung totoo. Subukan mo mag-share doon sa kulungan. Subukan mo mag-share sa kulungan. Yung tao na ang tingin niya sa kanyang sarili ay napakasama, napakarumi, na kahit siya mismo ay hindi niya mapatawad yung kanyang sarili. Then share the good news. I tell you, mas unang tatanggap ng totoo yung nakakulong kaysa dun sa may religious affiliation. Why? Kasi yung tao ngayon na nandun sa kulungan, nakikita niya yung sarili niya as insufficient. Hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. Napakarumi niya at wala siyang karapatan na umarap sa Diyos. Kaya kailangan niya si Kristo para gawin yun. To bridge, to put that gap na kung saan magkaroon siya ng koneksyon sa ating Diyos. Pero yung may religious affiliation, what he trusts is yung kanyang religious activity. So it's very different. Kaya ang pinakamahirap, naalala ko yun eh. Mag-share ako ng gospel eh. Share ako sa isang bahay. And then, ang gagawin tanong ko kasi ito yung approach. Sabi ko, so pagkalimbawa ko, namatay kayo, alam niyo pa ako sa kayo pupunta. Naliligo yung babae, sumigaw eh. Sabi niya. Alam ko kung saan. Gulat ako eh, sabi niya. Sa langit. Isipin mo yun, ano? Alam niyo yung sagot. Because, sabi ko nga, you can know it. Malalaman mo yun. But the question is not knowing, surrendering. Tandaan natin yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, no? They are intellectuals. The problem is not about knowledge. The problem is surrendering. Now, sabi niya sa Matthew chapter, sabi niya, hindi niyo siya pinaniwalaan, pero ang naniwala yung makasalanan. Nakita ninyo, ano yung nakita nila? Ito, nakalimutan ako sa page. Ano yung bagay na nakita nila? Doon sa mga maniningil ways. Ano yung mga bagay na nakita nila doon sa mga prostitute? Ano po? Nagbago. Tama na sabi ni Sister Dominique. Nagkaroon ng pagbabago. Yung dating sila ay nawala. Yung dating kasalanan nila ay kanilang tinalikuran. Kaya sabi ni Christian, nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi. Hindi pa rin kayo tumalikod sa mga kasalanan. At hindi rin kayo naniwala sa kanya. Alam ko ninyo, minsan, yung testimony napaka-makapangyarihan niya. Even without sharing any verse in the Bible, yung testimony nyo napakalaki. Kaya nga bawat isa sa atin may iba't ibang testimony. Yung testimony ko, hindi yung testimony. Yung testimony ninyo, hindi yung testimony. Bawat isa sa atin, tinawag ng Panginoon individually, pero sa magkakaibang paraan. Why? Because your testimony is always unique. Design niyo para sa iyo. Ako tatanungin ko, kayo, paano ka tinawag ng Panginoon? Ano na po mo, Sister Marie? Si Fabio. Ako, pag tinanong mo si Fabio, paglaki, Fabio, paano ka naging Christian? Sabi ko, hindi ko Marie, hindi ko ipapalawin ako sa puwet. Hindi ba? Parang gano'n. So may pagpapalo. Ano yung tawag niya doon? Tinawag ni Lola, tinawag ni nanay, tinawag ni tatay, pero hindi tinawag ni Lord. Yun ang problema. Yun ang malaking problema. So, kaya ito tatandaan natin. Sabi na, makikita natin, nakita nyo, pero hindi kayo. Now, resisting the undeniable movement of God is a fast track to permanent blindness. Tandaan niyo. Kapag patuloy natin itinatanggi, alam niyo, sa pag nakamit ka ng tao, sasabihin nila,
Totoo naman po yung sinasabi nyo eh. Kaso, tsaka na lang. Meron pa akong gagawin. Tsaka na lang kasi may iba pa akong priority. The more you resist, the more na magiging bulag ka. Remember our discussion dun sa spiritual health. Nagiging manhid ka. Kaya kahit ang preaching sa'yo, wala nang nagiging effect. Wala nang nagiging impact sa buhay. At yan. Repeated resistance to God's voice hardens the heart. Repeated resistance. Ulit-ulit. Ulit-ulit. May tinatanggit. Magiging matigas yun. Why? Every time truth is ignored, the heart becomes less sensitive. It's becoming more less sensitive. Kung dati binabagabag ka pa, parang ganito lang yan. Punta kami 100 islands. So meron dun yung tulay na tatawid ng aming bridge. Alam mo ito, may dito. Doon sa ilalim nun, napakalakas ng kuryente doon, di ba? Talaga umahataw doon sa ilalim ng aming bridge. Matapang ako. Matapang ako. So, umakbang ako doon. Paghakbang kong gano'n. Pagtingin kong gano'n, para ako nahilo. Para pala akong bata kasi nakayoko kong gano'n. Para akong gano'n. So, yun yung una kong tawid. Yun yung una kong tawid. Yung pangalawa kong tawid, wala na yung hilo ko. Nakakapaglakad na ako ng diretso. Yung pangatlo kong balik, kaya ko na tumakbo. Wala na ako nararamdaman na kaya ng takot. Hindi na ako nahihilo. Hindi ako nag-aalala. Why? Because what happens to a person in a sense, kapag sa una, yung kasalanan ay para natin nakikita natin, natatakot pa tayo sa una. Pero dahil nakakagawa tayo ng paraan para maitawid yung kasalanan na iyo, okay lang. Sa panahon na inulit-ulit yun, mas matigas ka na. Sa pagbalik mo ulit, bali wala. That's why, every time na yung katotohanan is ignored, your heart will always become less sensitive. Nawawala. Normal na lang. Pangalawa. Every postponed act of obedience makes the next one more difficult. Totoo yan. No? Kung sasabihin mo, tsaka na lang. Bawa, sinabi ko sa anak ng bunso, na, mag-pray ka na ba? Sabi niya, mamaya pa pa. May 5 minutes pa bago ako matulog eh. Kinabukasan pag tinanong mo, anak, nag-pray ka? Nakalimutan ko pa. Sumunod na araw, anak, nag-pray ka? Ano yun? Nawala na. Nawala na. Every time we postpone obedience, yung pagsunod po natin, it makes more difficult to follow more. Kaya nga, if it's a challenge for you to pray, if it's a challenge for you to read the scriptures, if it's a challenge for you na magkaroon ng devotion, if it's a challenge for you na pumunta sa church, I assure you, magiging more difficult sa iyo yung pagsunod mo sa mga iba pang ipapagawa sa iyo ng Panginoon. Mas lalo magiging resistant. Why? Kasi you're postponing. Pwede mo sabihin, next time na lang. Susunod na lang. Ganun yun. Now, sabi niya rito sa Hebrews chapter 3 verse 15. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Ito ang pagbawas. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos,
iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad noong kayo'y makimagsisi. When you hear the word of God, and you are convicted, kinikilos ka, kinukurot ka, sinusuntok ka, sinasampal ka ng salita ng Panginoon. Huwag mong patigasin yung puso. Bend the knee. Always bend the knee. Pag tumawag ng Panginoon. Why? Dahil ito na lang palagi yung isipin. Walang bukas. Always think of it na walang bukas. It's always today. Always today. At pag-define yun on how we see and how we do our work, our lives, our decisions, our ministries. So mamaya po sa fellowship circle ninyo, walang tatakas, ha? Ito yan. Ito yung gusto kong itanong ninyo. Which son? Ano ba yun, di ba? Si panganay at si bunso. Meron ba gusto kong maging panganay? Meron ba gusto kong maging bunso? Ito. Which son best describes your life right now? Hindi nung nakaraan, kung balikan yung nakaraan, hindi yung sasabihin mo, dati pastor, active na active ako sa ano eh. Hindi ganon yun. Hindi ngayon. Hindi noon. Ngayon. Today. No? Hindi mo sasabihin na, pastor, dati yung panahon, magiging active din ako. Hindi ganon. Your condition today. Sino ka? Si panganay? O si bunso? Right? So, hopefully po, no? By next week, I'll be probably discussing the second, yung ating second parable. If you want to advance read it, punta nyo lang yung chapter 21. Dun sa chapter 21, mababasa nyo dun yung additional na mga parables natin. So, balikan ko lang sa lupas na nilagay sa dulo. Ayan. So we're done with the first parable, the parable of the two sons. So next Sunday, pag-aaralan naman po natin is yung the parable of the wicked tenants. The wicked tenants. And hopefully lahat po kayo nandito ulit next Sunday. Samahan niyo po ako sa panalangin, dakilang Ama, ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat o Diyos sa umaga nito. Panginoon, salamat sa iyong salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng malinaw, Panginoon, nakaparaanan kung paano po namin dapat pagbutihin ang aming paglilingkod. Panginoon, minsan kami ang panganay, minsan kami ang pangalawa. Patuloy namin hihingi, Panginoon, na patuloy tuwirin ng aming mga buhay, ang aming mga desisyon, ang aming mga plano. At gawin ninyo, O Diyos, kami sumusunod, buong puso, buong katapatan, buong paglilingkod, buong pagsamba, para sa karangalan at kadakilaan ng Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus.